Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon din, Father Vic. Sinisimulan po natin ngayon ang Nobenaryo Misa sa karangalan ng ating mahal na secondary patron saint, Our Lady of Fatima de Marikina. At sa ika-13 ng Mayo, ipagdiriwang natin ang kanyang kapistahan at ang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkakaloob ng tinatawag na canonical coronation sa kanya sa pamamagitan ng ating yumaong Santo Papa Pope Francis. At sa ating pagninilay para sa ating pagdiriwang ngayon, kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, sinasabi dito ang kwento na napakinggan natin ang pangatlong pagpapakita ng ating Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga alagad. At alam natin kung ano yung mga nauna. Meron ng mga naunang pagpapakita ang ating Panginoon sa mga alagad para patunayan sa kanila, totoo ang aking sinabi nung magkakasama pa tayo ng anak ng tao ay magpapakasakit, ipapako sa krus, mamamatay, pero pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. At sa mga pagpapakita ng ating Panginoon sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang pagkakataon sa kanyang mga alagad at tagasunod, pinatutunayan niya, totoo siya sa kanyang salita. Napagtagumpayan na nga niya ang kamatayan, ang kasalanan, ang kadiliman. Kaya nga ang narinig natin ngayon, ang pangatlong pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad. Pero kung babalik tayo sa linggo ng muling pagkabuhay, sa madaling araw ng linggo na ito, bilang mga Kristiyano at bilang mga Pilipino, ipinagdiwang natin ang tradisyonal na salubong. Sapagkat para sa ating mga Pilipino, kung meron mang unang pagpapakitaan si Jesus na muling nabuhay, iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang inang si Maria. Kaya nga meron tayong enkwentro, meron tayong seremonya ng salubong, kung saan doon sa salubong na yon, ang imahen ni Maria at ang imahen ni Jesus na muling nabuhay ay pinagsasalubong natin sapagkat malakas ang ating pananampalataya na matapos na siya'y muling mabuhay, ang unang pinagpakitaan niya ay ang kanyang inang si Maria. Mahalaga si Maria kay Jesus. Na kahit na nga, diba, sa Ebanghelyo ni San Juan, mababasa natin, hindi pa panahon para siya ay gumawa ng himala dahil sa pakiusap ni Maria doon sa kasalan sa Kana. Ipinagkaloob ni Jesus ang biyaya na ang ordinaryong tubig ay maging napakasarap na alak na ginamit doon sa kasalan. Ang kauna-unahang himala ni Jesus na nangyari dahil sa pakiusap ni Maria. Kaya kung ngayong araw na ito, sinisimulan natin ang ating nobena misa para sa karangalan ng ating mahal na patrona, Birhen ng Fatima ng Marikina, marapat lamang na sa 9 na gabi hanggang sa kanyang kapistahan, pagnilayan natin ang napakagandang papel na ginampanan ni Maria sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. At kung babalikan natin ang kwento ng kanyang pagpapakita doon sa Fatima noong 1917, di ba ang dahilan ng kanyang pagpapakita
ay upang ipakiusap sa mga tao. Mahalaga na kayo ay magdasal ng Santo Rosario para saan? Sa kapagbabalik loob ng mga makasalanan, sa pagbabago ng bansang Russia, at sa pagsisikap na ang mga tao ay talagang bumalik sa pananampalataya sa Diyos. Bilang ina, palaging naririyan si Maria para tulungan ang kanyang anak sa kanyang misyon, para anyayahan tayo na kanyang mga anak upang tunay na magkaroon ng pagbabago ng puso, ng malinaw na desisyon ng pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi at pagsisikap na magbago ng buhay. Kapag aalamin natin mga kapatid ang kwento ng mahal na Birhen ng Fatima, ang dami-dami nating mababasang kwento at maririnig mula sa mga deboto ng iba't ibang mga kwento ng himala, kwento ng pagpapagaling, kwento ng pagkakaloob ng biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng inang si Maria. Totoong-totoo na kahit siya ay nandoroon na sa piling ng Ama, hindi niya kinakalimutan na siya rin ay ina para sa ating lahat. Di ba doon sa paanan ng krus, bago mamatay si Jesus, ipinagkatiwala niya si Maria sa sangkatauhan na kinakatawan ng alagad na mahal ni Jesus. At ipinagkatiwala niya ang sangkatauhan kay Maria. Kaya kay Maria, mayroon tayong isang ina na handang magmahal, kumalinga at mag-aruga sa atin. Isang ina na maglalapit ng ating mga kahilingan sa kanyang anak na si Jesus. Na kung napaka-imposible man ang ating ipinapakiusap, maaaring sa tulong ng panalangin ni Maria, katulad ng nangyari sa kasalan sa Kana, maipagkaloob din ng ating Panginoon ang ating hinihingi. Amen po ba? Meron ba tayong malaking pananalig na ang panalangin inilalapit natin sa ating inang si Maria ay tunay na maipagkakaloob ng Diyos sa atin? Kaya nga meron tayong nanay, mayroon tayong inang Maria para sa kanya tayo lumapit upang kasama ni Maria tayo ay makalapit sa Ama at maipagkaloob ang ating hinihingi. Dito sa ating parokya, simula nang maipagkaloob ang karangalan na kilalanin ang ating mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina bilang koronada. Saksi ako kung papaanong ang kanyang panalangin, ang kanyang biyaya at pagpapala ay patuloy na binubuhos sa atin. At hindi siya napapagod sa pagkakaloob ng biyaya. Talagang si Maria na kinikilala at pinipintakasi natin bilang ina ay palaging nandyan to the rescue. Hindi siya nagpapabaya. Alam niya ang kailangan at pangangailangan natin at alam niya kung kailan niya ito ipapakiusap at hihingin sa Diyos. Sa iyo, mahal naming ina, Birhen ng Fatima ng Marikina, kami ay dumudulog at lumalapit sa pananalangin, umaasang sa iyong pagkalinga, sa iyong tulong, sa iyong pagmamahal, ipagkakaloob ng Diyos ang aming mga panalangin. Kaya mga kapatid, narito ang ating inang si Maria
palagi sang nagiintay sa paglapit natin sa Kanya, umaasa na sa paglapit natin sa Kanya, mapapalalim natin ang ating pagkilala, pagmamahal at pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Ilapit mo nawa kami, aming Ina, sa iyong anak na si Jesus, na Panginoon namin at tagapagligtas. Amen. Magsitayo po ang lahat. At sabay-sabay ipahayag po natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,